Ikaw yung batang umiiyak na magpapakasal sa akin noong 8 anyos ka, di ba? Opo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Noong 8 anyos ako, kinulit ko ang kuya sa kapitbahay na pakasalan ako. Tumawa lang siya at sinabing, "Oo, pangako." Pero isang araw, bigla na lang siyang nawala. Pagkalipas ng 18 taon, matapos graduate sa law school, pumunta ako sa isang job interview sa isang law firm. Doon, nakita ko siyang nakaupo bilang managing partner ng kumpanya. Para sa posisyon ng misis ka ba nag-apply? Biglang kumabog ng sobrang bilis ang puso ko. Paano nangyari ito? Bago magsimula ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video at mag-comment kung saan kayo nanonood ngayon. Sana'y magdala ng swerte sa inyo ang kwento ngayong araw. 4:00 ng madaling araw, sa ilalim ng ilaw mula sa ref ng isang 7-Eleven, pilit na nilalabanan ni Clara ang antok habang tinitingnan ang expiration date ng mga produkto. Nanginginig ang dulo ng kanyang mga daliri sa lamig, pero hindi siya nagsusuot ng gloves dahil bumabagal ang pag-scan niya ng barcodes. May interview siya mamayang 10:00 ng umaga. De Leon Law Offices, isang kilalang medium-sized law firm sa Bonifacio Global City. Kahit nakapagtapos siya ng law school, laging bagsak ang application niya dahil wala siyang work experience. Ito na ang kanyang 23 na pag-apply. Kung hindi siya matanggap, kailangan na naman niyang maghanap. Pero sa isang sulok ng kanyang puso, umaasa siyang sana ito na yon. 6:00 ng umaga, nang makauwi siya. Pagkatapos maligo, humarap siya sa salamin at matagal na tinitigan ang sarili. Ang lalim ng itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Naglagay siya ng makapal na foundation at isinuot ang pinakamatinong itim na business suit na meron siya. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang hospital bill, non-covered expenses, 150,000.00, unpaid, unpaid, in mina, unpaid. Tinusok ng pulang tinta ang kanyang mga mata. Tinanggihan ng health insurance ang bayarin, sinasabing hindi tugma ang medical records. Kung hindi ito mababayaran sa loob ng buwan, maaaring itigil ang gamutan ng kanyang ina. Itinulak ni Clara ang bill sa loob ng drawer at huminga ng malalim. "Mag-focus ka lang sa interview ngayon," sabi niya sa sarili, at umalis na ng bahay. Nasa 15 palapag ng isang makintab na glass building sa BGC ang De Leon Law. Paglabas niya ng elevator, isang malawak na waiting area ang sumalubong sa kanya. Kinuha ni Clara ang name tag mula sa reception at isinabit ito sa kanyang dibdib. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Umupo siya at muling binasa ang interview guidelines. Nakasulat doon na ang mga mag-interview ay ang HR manager at ang managing partner, si attorney Miguel De Leon. Napakurap si Clara. Ang mismong partner ang mag-interview? Lalo siyang kinabahan. Inayos niya ang kanyang upo at ipinako ang tingin sa sahig. Paulit-ulit na inaalala ang mga posibleng itanong. Maya-maya, walang kamalay-malay na nag-angat ng tingin si Clara. Isang binatang lalaki, mga nasa mid-30s, at tamang-tama ang lapat ng navy blue suit sa kanyang mga balikat. Matatalim na mata, seryosong mga labi. Ngunit huminto ang lalaki sa tapat ni Clara. Sinulyapan nito ang kanyang name tag at bahagyang ngumiti. Clara Santos. Nagtatakang tumingala si Clara. Nagsalita ang lalaki sa mababang boses. "Para sa posisyon ng misis ka ba nag-apply?" Hindi makapaniwala si Clara sa narinig. "Po? Anong klaseng kabastusan yon sa unang pagkikita?" Namula ang kanyang mukha. "Ah!" Ngumisi ang lalaki. "Para sa abogadong posisyon pala." At naglakad na ito palayo. Tulala si Clara habang pinapanood ang likod nito. Kakaiba ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil sa galit o sa ibang dahilan. "Sino ba yon?" Iniling ni Clara ang ulo at pilit na pinakalma ang sarili. Kailangan niyang mag-focus. Ilang sandali pa, tinawag na ang pangalan niya. Nanginginig ang mga tuhod na binuksan ni Clara
ang pinto ng interview room. 2 tao ang nakaupo sa loob. Isang babaeng nasa middle age na mukhang HR manager at ang isa, nanigas si Clara, yung lalaki kanina. Sa nameplate sa mesa, nakasulat, Attorney Miguel De Leon, Managing Partner. Siya ang partner? Yung nagsabi sa akin tungkol sa posisyon ng misis? Walang emosyon ang mukha ni Miguel habang binabasa ang mga papeles na para bang walang nangyari sa pasilyo kanina. Hirap na iginalaw ni Clara ang mga binti para tumayo sa harap ng upuan. Maupo ka! Malamig ang boses ni Miguel. Umupo si Clara at ipinatong ang mga kamay sa kanyang hita. Pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Pakilala mo ang iyong sarili. Binuka ni Clara ang bibig pero walang lumabas na salita. Naglaho ang lahat ng inihanda niyang sasabihin. Pinaikot-ikot ni Miguel ang ballpen sa kanyang mga daliri habang naghihintay. Ang ugaling yon. Biglang nakaramdam ng pamilyaridad si Clara. Saan ko na ba nakita yon? Yung taong ganyan magpaikot ng ballpen? Magpatuloy ka. Natauhan si Clara sa kalmadong boses ni Miguel. Hirap niyang tinapos ang self-introduction at sinundan ito ng mga tanong tungkol sa batas at case analysis. Sinikap ni Clara na sumagot ng mahinahon pero hindi maalis sa isip niya. Yung mga matang yon, yung tono ng boses. Bakit parang pamilyar? Sa pagitan ng mga tanong, patuloy sa pagpapaikot ng ballpen si Miguel, mahahaba at payat ang kanyang mga daliri. Napako ang tingin ni Clara sa mga kamay na iyon. Sino ang taong pinakahinahangaan mo? Biglang tanong. Natigilan si Clara at saka nagsalita. Ang nanay ko po. Nasa ospital siya ngayon. Sa isang iglap, nagbago ang tingin ni Miguel. Sandali lang, pero kitang-kita ni Clara. Huminto ang kamay niyang nagpapaikot ng ballpen at ang tingin niya ay lumipat mula sa papeles patungo sa mukha ni Clara. Patapos na ang interview, tatayo na sana si Clara nang magsalita si Miguel sa mababang boses. Ikaw si Clara Santos, tama? Kinabahan si Clara. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng tanong. Opo, sagot niya at lumabas na ng kwarto. Habang naglalakad sa pasilyo, parang mababaliw sa bilis ang tibok ng puso niya. Pumasok siya sa banyo, sumandal sa lababo, at tumingin sa salamin. Putlang-putla siya. Imposible! Bulong niya sa sarili. Hindi maaari. Pero mga pira-pirasong alaala mula 18 sa taon na ang nakalipas ang nagsimulang magbalik. Isang lumang bakuran, isang kuyang tumutulong sa kanya sa homework, isang ngiting nag-abot sa kanya ng panyo, at narinig niya ang sarili niyang boses. Kuya, paglaki ko, papakasalan kita! Tinakpan ni Clara ang kanyang mukha. Nagiinit ito. Hindi ka pani-paniwala. Yung kuya na yon. Siya ang partner? Inalis niya ang kamay at muling tumingin sa salamin. Namumulang pisngi, nanginginig na mga mata. Pero bakit niya sinabi yun sa akin? Yung tungkol sa misis? Binuksan ni Clara ang gripo at naghilamos. Pero mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Nanginginig ang kamay niya kaya hindi niya masahod nang maayos ang tubig. Kailangan niyang kumalma. Wala pang kasiguraduhan. Pangkaraniwan lang ang pangalang Miguel De Leon at kahit sino pwedeng magkaroon ng ugaling magpaikot ng ballpen. Pero sa isang sulok ng puso niya, alam niya, siya ang kuya na iyon. Huminga ng malalim si Clara at lumabas ng banyo. Habang pababa sa elevator, gulong-gulo ang isip niya. Ang bayarin sa ospital, ang resulta ng interview, at ang pangako, 18 taon na ang nakalipas. Nagkahalo-halo ang lahat. Paglabas ng gusali, tumingala siya. Makulimlim ang langit. Naaalala pa kaya niya ang pangakong iyon? O nagkataon lang ang lahat? Mabigat ang mga paang naglakad si Clara papunta sa istasyon ng bus. Sa loob ng dibdib niya, patuloy na kumakabog ang puso. 18 taon. Lumipas ang 3 araw. Pagka-uwi mula sa night shift sa 7-Eleven, humiga si Clara sa kama. Natatakot siyang tingnan ang cellphone. Paano kung text na naman ng rejection ang matatanggap niya? Ngunit
Iba ang mensaheng nakita niya. Congratulations! You have been hired. You will be assigned directly under the managing partner. Napabalikwas ng bangon si Clara at muling binasa ang text. Tanggap ako? Nanginginig ang kamay niya. Masaya siya, pero may kakaibang pakiramdam. Directly under the managing partner? Mayroon bang baguhan na direktang inilalagay sa ilalim ng partner? Ibinaba niya ang cellphone at tumitig sa kisame. Sumagi sa isip niya ang mukha ng lalaki sa interview. Si Miguel de Leon. Siya nga kaya yung kuya o kapangalan lang? Magulo ang isip niya, pero kailangan muna niyang sabihin sa ina. Pagdating niya sa ospital, nakadextrose si Elena habang nakatingin sa labas. Payat na ang mukha nito. Pilit na pinasigla ni Clara ang mukha at binuksan ang pinto. Nay, nandito na po ako. Lumingon si Elena. Isang ngiti ang sumilay sa maputlang labi. Anak, kumusta ang interview? Umupo si Clara sa tabi ng kama. Tanggap po ako. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Hinawakan nito ang kamay ni Clara. Talaga? Ang galing-galing naman ng anak ko. Hinawakan ni Clara ang kamay ng ina. Butot balat na. Kumirot ang dibdib niya, pero hindi niya pinahalata. Nay, may kakaiba pong nangyari. Ano yun? Aaminin na sana ni Clara. Pero nag-atubili siya. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng ina kapag narinig ang tungkol kay Kuya Miguel. Alam niyang nasaktan din ang ina noong gabing iyon. 18 taon na ang nakalipas. Wala po. Kinabahan lang po ako kaya nagkamali ng konti. Tinitigan ni Elena ang anak. Tila may gusto pa itong sabihin pero hindi na nagtanong. Galingan mo. Kaya mo yan, anak. Tumango si Clara. Unang araw sa trabaho. Maagang gumising si Clara at isinuot ang pinakamalinis niyang blouse. Paulit-ulit niyang inayos ang sarili sa salamin. Kinakabahang pumunta siya sa BGC. Pagpasok sa De Leon Law, bumungad sa kanya ang eleganteng interior. Malawak na reception, mga conference room na salamin ng pader, at maayos na library. Inikot niya ang tingin, kinakabahan. Hi! Ikaw ba si Attorney Clara Santos? Lumingon siya sa isang lalaking kaedad niya, nakangiti. First day ko rin. Mates tayo. Gumaan ang loob ni Clara. Ah, oo. Clara Santos. Nice to meet you. Agad na hinawakan ni Marco ang kamay niya. Kaya natin to. Dapat magtulungan tayong mga bago. Biglang may mataray na boses na narinig. Directly under the partner daw. Ang swerte naman. Lumingon si Clara at nakita ang isang babaeng nasa mid-30s. Malamig ang tingin nito. Si Attorney Stella Corpuzian, Senior Associate. Bulong ni Marco. Yumuko si Clara. Good morning po. Hindi sumagot si Stella at naglakad palayo. Bumigat ang loob ni Clara. Sa unang araw pa lang, may masamang pakiramdam na siya. Maya-maya, lumapit sa kanya si Liza Aquino, ang Chief of Staff, nasa mid-30s. Maayos, manamit, walang emosyon ang mukha, pero direkta magsalita. Attorney Santos, may unang kaso ka na. Sumunod ka sa akin. Sumunod si Clara sa records room. May isang folder sa ibabaw ng mesa. Kaso ni Lola Corazon Cruz. Medical malpractice. Utos ng managing partner. Kinuha ni Clara ang folder. Sa cover, nakasulat, Suspected overcharging of medical fees. Pagbukas niya, natigilan siya. 67 years old. Cancer patient. St. Michael's Medical Center. Numerous non-covered items. Nanlaki ang mga mata ni Clara, kaparehong ospital ng nanay niya. Halos pareho rin ang mga item. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nagkataon lang ba to? Kinuha niya ang hospital bill ng ina mula sa bag at ikinumpara. Non-covered injections, additional tests, special procedures, halos magkapareho. May mga bakas pa ng pagbabago sa medical records, nanginginig ang kamay niya. Bakit sa akin ibinigay ang kasong ito? Dala ang folder, nagpunta si Clara sa opisina ni Miguel. Nag-atubili siya,
bago kumatok. Pasok! Mababa at malamig ang boses. Pumasok si Clara. Nakatingin lang si Miguel sa mga papeles. Hindi man lang nag-angat ng tingin. Sir, may tanong po ako. Sige. Mahigpit ang hawak ni Clara sa folder. Kumakabog ang puso niya. Ang kasong ito. Halos kapareho ng sitwasyon ng nanay ko. Huminto ang ballpen ni Miguel. Ito po ba ang dahilan kung bakit niyo ako tinanggap? Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Miguel. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi umiwas si Clara. Tinanggap kita dahil sa kakayahan mo, mariing sabi ni Miguel. Huwag mong ihalo ang personal na damdamin. Mag-focus ka sa trabaho. Napakagatlabi si Clara. May gusto pa siyang itanong. Pero isinasara na ng ekspresyon ni Miguel ang usapan. Sige po, sige po, sige po, sige po. Yumuko si Clara at lumabas. Pagsara ng pinto, naluha siya. Pakiramdam niya, binaliwala siya. Pinigilan niya ang luha sa pasilyo at kinuyom ang kamao. Kung dahil sa kakayahan, patutunayan ko, bumalik siya sa pwesto at muling binuksan ang folder. Binasa niyang mabuti ang kaso ni Lola Corazon. Habang nagbabasa, may napansin siyang kakaiba. Nagbago ang diagnosis code sa kalagitnaan. Ang dating covered na gamutan ay naging non-covered. Ito ang ginamit na dahilan ng insurance para tumanggi at naiwan sa lola ang milyon-milyong utang. Ganoon na ganoon ang nangyari sa nanay niya. Umupo si Clara sa computer at nagsimulang mag-research ng mga kaparehong kaso. Mga online community ng pasyente, mga forum tungkol sa medical malpractice, mga grupo ng biktima ng insurance. Gaano katagal na ba siyang naghahanap? Siya na lang ang natira sa opisina. Umuwi na ang lahat. Tiningnan niya ang orasan. 11:00 na ng gabi. Kinusot niya ang mga mata at inayos ang mga dokumento. May iba pang biktima. Parehong ospital, parehong modus. Ang target ay mga cancer patient. Sino ang gumagawa nito? Ang bahay ni Lola Corazon ay nasa ika-4 na palapag ng isang lumang apartment sa Pandacan. Walang elevator. Kaya inakyat ni Clara ang makipot na hagdanan. Habang hawak ang nagbabalat na rehas, naalala niya ang dati nilang bahay. Pinindot niya ang doorbell at matagal bago may nagbukas. Isang lolang kuba na ang likod. Mula po ako sa De Leon Law. Ako po si Attorney Clara Santos. Tumango ang lola at sinenyasan siyang pumasok. Sa maliit na sala, tambak ang mga supot ng gamot at resibo. Umupo si Clara at inilabas ang notebook. Lola, tungkol po sa problema sa hospital bill, di po ba? Bumuntong hininga ang lola at itinulak sa kanya ang mga resibo. Sabi ng ospital, mas bibilis daw ang paggaling ko dito. Sabi ng doktor, paano ako tatanggi? Tiningnan ni Clara ang mga resibo. Mga non-covered na injection, special tests, nutritional supplements. Mahigit 150,000. Ayaw bayaran ng insurance. Paano na ako? Kulang pa ang pensyon ko pambili ng gamot. Nanginginig ang kulubot na kamay ng lola. Sumikip ang dibdib ni Clara. Pamilyar ang mga item na ito. Kinuha niya ang bill ng nanay niya at ikinumpara. Halos pareho. Pangalan ng gamot, code ng test, pati presyo. Natigilan si Clara. Lola, pwede ko po bang i-photocopy ang mga ito? Tumango ang lola. Kung makakatulong. Kunin mo lahat. Hindi ko na alam ang gagawin. Butot balat. Tutulungan ko po kayo. Parang pangako rin ito sa sarili niya. Pag-alis sa bahay ni Lola Corazon, dumiretso si Clara sa St. Michael's Medical Center. Doon nakakonfine ang nanay niya. At doon din ginamot si Lola Corazon. Pagdating niya sa billing section, walang gaanong tao dahil lunch break. Lumapit siya sa staff. Yung nanay ko po, si Elena Santos. Pwede ko po bang makita ang history ng pag-request ng medical certificate niya? Tiningnan ng staff ang computer. Opo, 2 beses po na request. Naningkit ang mata ni Clara. 2 beses po? Magkaiba po ba ang laman? Tumingin ang staff sa screen at biglang nagseryoso.
Ah, hindi ko po pwedeng sabihin. Sumandal si Clara sa counter. Bakit po nagbago ang laman? Dati po, covered, tapos naging non-covered. Namutla ang staff. Iniiwasan ang tingin niya. Utos po yan ng management office. Kumunot ang noo ni Clara. Management office? Bakit sila magbabago ng medical certificate? Hindi naman sila doktor. Hindi sumagot ang staff at tumayo. Pasensya na po, wala po akong alam. At pumasok ito sa opisina sa likod. Naiwang nakatayo si Clara, napangiti ng mapait. Mayroon. May anomalya. Ang management office ang nagmamanipula ng mga record. Sumakay si Clara ng elevator papuntang 7th floor. Nasa dulo ng pasilyo ang kwarto ng nanay niya. Pagbukas niya ng pinto, nakahiga si Elena, nakadextrose, nakatulala sa labas. Nay! Lumingon si Elena. Ngumiti ang payat na mukha. Anak, ang aga mo yata. Umupo si Clara at hinawakan ang kamay ng ina. Malamig ito. May pasa sa kamay na may dextrose. Nay, okay ka lang? Oo, okay lang. Medyo maganda ang pakiramdam ko ngayon. Tinitigan ni Clara ang ina. Alam niyang nagsisinungaling ito. Maputla at tuyo ang mga labi. Nag-atubili siya bago magsalita. Nay, naaalala niyo pa po ba si Kuya Miguel? Nanigas ang mukha ni Elena. Nanginginig ang kamay na may dextrose. Bakit mo naman naitanong? Huminga ng malalim si Clara. Nakatrabaho ko po siya. Ang managing partner po ng law firm na pinasukan ko, si Kuya Miguel. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Nanginginig ang mga labi. May luhang namuo sa kanyang mga mata. Buti naman at maayos na ang buhay niya. Kinabahan si Clara sa reaksyon ng ina. Hindi lang ito gulat. May alam ang nanay niya. Nay, ano po ba ang nangyari noon? Bakit po biglang nawala si Kuya? Matagal na hindi nagsalita si Elena. Tumingin sa labas. At dahan-dahang nagsalita noong gabing iyon. Umuwing lasing ang tatay ni Miguel. Pinigilan ni Clara ang hininga. Sasaktan niya sana si Miguel. Palagi namang ganoon sa kanila. Nanginginig ang boses ni Elena. Pinigilan ko. Hindi ko kayang panoorin lang na sinasaktan ng isang bata. Nagsimulang mamasa ang mata ni Clara. Tumawag ako ng pulis, pero sa akin niya ibinuhos ang galit. Hinawakan ni Elena ang ilalim ng kaliwang mata niya. May isang lumang peklat doon. Kaya pala, yung mukha niyo. Tumango si Elena. B. Tumakas si Miguel. Sinabi niyang kasalanan niya ang lahat. Pagkatapos noon, wala na kaming balita sa kanya. Parang pinupunit ang puso ni Clara. Ngayon niya lang naintindihan kung bakit may sugat ang ina noon at kung bakit wala itong sinabi. Tumulo ang luha ni Elena. Hindi ko siya naprotektahan. Hinayaan ko siyang tumakas. Noong umiiyak ka at tinatanong kung nasaan si Kuya, sobra akong nagsisi. Wala akong masabi sa'yo. Mahigpit na hinawakan ni Clara ang kamay ng ina. Dumaloy ang luha sa pisngi niya. Naalala niya ang gabing iyon. Ang ilaw ng sasakyan ng pulis. Ang ingay. Ang nanay niyang umuwing duguan. At ang likod ni Kuya na naglaho sa dilim. 8 anyos pa lang si Clara noon, umiiyak habang hawak ang palda ng ina. Hindi sumagot si Elena. Niyakap lang siya habang umiiyak. Kinabukasan, wala nang bakas ni Kuya Miguel, walang laman na ang bahay sa tabi, at walang sino man ang bumanggit sa pangalan niya. Pinunasan ni Clara ang luha. Nay, hindi niyo po kasalanan. Iniligtas niyo pa nga po siya. Umiling si Elena. Kahit na nagsisisi ako, hinayaan ko siyang tumakas mag-isa. Niyakap ni Clara ang ina. Nanginginig ang butot balat na balikat nito. Naging successful po siya, Nay. Naging abogado. Dahil po sa inyo. Humagulgol si Elena habang tinatapik ang likod ng anak. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 16 taon ay unti-unting lumabas kasama ng kanyang mga luha. Paglabas ng kwarto, tumayo si Clara sa pasilyo at tumingin sa labas. Namumula ang papalubog na araw sa pagitan ng mga gusali. Kaya pala niya ako hinanap. Ang scholarship,
ang trabaho. Hindi ito nagkataon. Sinusubukan ni Miguel na bayaran ang utang na loob niya sa nanay ko. 18 taon na ang nakalipas. Ipinatong ni Clara ang kamay sa dibdib. Magulo ang tibok ng puso niya. Pasasalamat, pagsisisi, at isang di maipaliwanag na kaba. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ang contact ni Miguel. Nakasave bilang Attorney De Leon. Nag-atubili siyang tumawag at ibinalik ito sa bulsa. Hindi pa ngayon. May kailangan muna siyang gawin. Kailangan niyang ilabas ang katotohanan para sa nanay niya, para kay Lola Corazon, at para sa lahat ng biktima. At balang araw, gusto niyang sabihin kay Miguel, "Salamat." At ngayon, kaya na rin niyang lumaban kasama niya. Dala ang report na ginawa niya buong gabi. Tumayo si Clara sa harap ng opisina ni Miguel. Kumatok siya at pumasok. Si Miguel ay abala sa tambak na papeles, hindi man lang nag-angat ng tingin, inilahad lang ang kamay. "Report po." Maingat na iniabot ni Clara ang dokumento. Paglipat ni Miguel sa unang pahina, nagsimulang gumalaw ang pulang ballpen nito, puno ng guhit. Ganon din sa ikalawa at ikatlong pahina. Sumikip ang dibdib ni Clara. Pinaghirapan niya yon. Pagsara ni Miguel sa huling pahina, nagsalita ito. "Alisin mo ang emosyon. Ulitin mo. Facts lang ang kailangan." Napakagatlabi si Clara. Opo, bumalik na sa ibang papeles si Miguel, na parang wala siyang pakialam kung nandoon pa si Clara o hindi. Kinuha ni Clara ang report na puro pula at lumabas. Habang naglalakad, may narinig siyang pamilyar na boses. "Akala ko pa naman malakas sa partner." Wala rin pala. Si Stella, kunwari ikausap ang ibang abogado, pero sinadya para marinig niya kahit ako kayang gawin niyang report na yan. Hindi huminto si Clara. Pagbalik niya sa pwesto, lumapit si Marco na may pag-aalala. "Okay ka lang?" Pilit na ngumiti si Clara. "Oo, kailangan ko lang galingan." Pero sa loob niya, hindi. Bakit ang lamig niya? Kung may utang na loob siya sa nanay ko, bakit ganito siya sa akin? Hindi maintindihan ni Clara. Nang gabing iyon, siya lang ang natira. Isa-isang umuwi ang mga kasama niya, at ang ilaw na lang sa pwesto niya ang bukas. Habang inuulit ang report, naghanap pa siya ng ibang biktima. Online forums, patient groups, malpractice complaints, paulit-ulit siyang naghanap. Lagpas 1:00 na ng madaling araw nang may makita siyang mahalaga. May 5 pang biktima mula sa parehong ospital. Lahat cancer patients, lahat binigyan ng malaking non-covered bill, at lahat binago ang medical records. Kinusot ni Clara ang mata. Nanlalabo na. Parang sumasayaw ang mga letra sa screen. Kaunti pa. Pero bumibigay na ang katawan niya. Ipinatong niya ang braso sa mesa at pumikit. Saglit lang. Magpapahinga lang ako. 4:00 ng madaling araw, may mga yabag sa pasilyo. Pauwi na si Miguel mula sa isang late meeting nang mapansin niya ang bukas na ilaw. Paglapit niya, nakita niya si Clara, nakasubsob sa mesa, tulog. Huminto si Miguel at tinitigan siya. Sa computer screen, nakalista ang mga pangalan ng biktima. Sa mesa, nagkalat ang report na puno ng pulang marka at mga sticky note. Maputla ang mukha ni Clara. Malalim ang itim sa ilalim ng mata at hawak pa rin niya ang ballpen. Matagal siyang tinitigan ni Miguel. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang coat at ipinatong ito sa balikat ni Clara. Kumuha siya ng isang sticky note at nagsulat ng ilang salita. Idinikit niya ito kung saan makikita ni Clara at tumalikod na. Huminto siya sandali sa pinto, pero hindi pinatay ang ilaw bago umalis. Pagsikat ng araw, nagising si Clara. Naninigas ang leeg niya. Nasaan ako? Pag-angat niya ng ulo, napansin niya ang coat sa balikat niya. Isang navy blue coat. Mula sa mamahaling tela, may pamilyar na amoy. Amoy na naamoy na niya. Ilang araw na ang nakalipas. Itinaas niya ang coat. Sa inner label, may mga initials na bordado. MDL. Miguel de Leon. Tapos, napansin niya ang sticky note.
Kinuha niya ito. Binuksan ko na ang access mo sa archives. M. Tulala si Clara. Si Sir ang nag-iwan nito? Kailan? Attorney. Santos. Si Liza. May dalang kape. Pinabuksan ni Sir ang access mo sa archives. Hindi yan binibigay sa mga baguhan. Habang hawak ang coat, nagtanong si Clara. Alam niyo po ba kung anong oras siya dumating? Nagkibit balikat si Liza. Siguro, pagkatapos ng meeting niya kaninang madaling araw. Palagi naman siyang nag-overtime. Pag-alis ni Liza, matagal na tinitigan ni Clara ang coat. Bakit ang lamig niya sa opisina? Pero ginagawa niya to. Noong lunch break, lumapit si Marco. Clara, nag-overnight ka? Ang haggard mo. Mapait na ngumiti si Clara. Medyo. Biglang may naalala si Marco. Oo nga pala. Scholar ka raw dati, di ba? Ng Sinag Foundation. Tumango si Clara. Oo. Bakit? Hinaan ni Marco ang boses. Ang partner natin daw ang nagtayo noon. Nanigas si Clara. Ano? Isang foundation para tulungan ang mga ulila at mahihirap na law students. Si Sir Miguel mismo ang nagtatag. Nawala ng imik si Clara. Sinag Foundation, ang scholarship na tumulong sa kanya sa loob ng 4 na taon. Hindi siya makakapag-aral kung wala yon. Dahil doon, nakapasok siya sa law school. At si Miguel ang nagtayo noon. Tumakbo si Clara, papuntang banyo. Humarap sa salamin. Namumula ang mata niya. Alam na niya kung sino ako simula pa noon. Bakit? Bakit hindi niya sinabi? Nagpunta si Clara sa opisina ni Miguel. Hindi na siya kumatok. Nag-angat ng tingin si Miguel. Kumunot ang noo. Hindi ka ba marunong kumatok? Hindi sumagot si Clara. Isinara niya ang pinto at lumapit kay Miguel. Bakit niyo po ito ginagawa sa akin? Ibinaba ni Miguel ang ballpen. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nanginginig ang boses ni Clara. Yung scholarship po? Ang Sinag Foundation, kayo po pala ang nagtayo noon. Nagbago ang tingin ni Miguel, pero agad ding naging seryoso. Anong koneksyon yan? Kinuyom ni Clara ang kamao. Awa po ba? Lahat ng ito. Dahil naaawa kayo sa akin? Tumayo si Miguel at diretsong tumingin kay Clara. Hindi ito awa. Napalunok si Clara. Kung ganun, ano po? Nanahimik sandali si Miguel at nagsalita sa mababang boses. Utang. Hindi makapaniwala si Clara. Anong utang po? Matatag ang boses ni Miguel. Utang na loob. Sa nanay mo. Natigilan si Clara. Parang may kumirot sa dibdib niya. Ang utang na loob sa nanay niya. Yung gabi, 11 taon na ang nakalipas. Noong sinubukan siyang iligtas ng nanay niya at nasaktan. Umupo ulit si Miguel. Kung wala ka nang sasabihin, makakaalis ka na. Nagtatrabaho ako. Malamig at mariin ang boses. Napakagatlabi si Clara. Nangingilid ang luha pero pinigilan niya. Sige po. Tumalikod siya at lumabas. Utang na loob? So, ano ako? Isang paraan para makabayad siya? Ang sakit. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpasalamat o masaktan. Sa loob ng opisina, nakatingin si Miguel sa labas. Bahagyang nanginginig ang hawak niyang ballpen. Sorry, bulong niya. Walang nakarinig. Ito lang ang paraan na alam ko. Pumikit si Miguel. Naalala niya ang sarili niyang tumatakas sa dilim. At ang mukha ng 8 anyos na si Clara, umiiyak habang humahabol sa kanya. Matagal na nanatiling nakatayo si Miguel. May tensyon sa conference room. Nakaupo si Clara, Miguel, at Marco. Sa tapat nila, isang matandang lalaki na maputi na ang buhok. Si Dr. Antonio Gomez, 53, isang retiradong oncologist. Inilatag ni Miguel ang isang folder. Doc, pwede niyo po bang tingnan ang mga test na ito? Inayos ni Dr. Gomez ang salamin at tiningnan ang mga papel. Matagal niyang sinuri bago umiling. Hindi naman kailangan ang mga test na ito. Makakatulong, pero hindi essential. Sumandal si Clara. Kung ganoon po, bakit nila ito inirerekomenda sa mga pasyente?
Malungkot ang mukha ni Dr. Gomez. Sasabihin ng ospital, "Gusto niyo pong gumaling agad, di ba? Mas makakatulong po ito." Bilang pasyente, hindi ka makakatanggi. Nagpaikot ng ballpen si Miguel. Normal po ba na magrekomenda ng mga hindi kinakailangang gamutan? Bumuntong hininga si Dr. Gomez. May mga ospital na sobrang taas ng pressure sa kita. Minsan, napipilitan na lang sumunod ang mga doktor. Pagkatapos ng meeting, inayos ni Clara ang mga dokumento, mga medical records, resibo, at rejection letters mula sa insurance. Inilagay niya lahat sa isang Excel file. Nakikita na niya ang pattern. Lahat ng biktima, sa simula, covered lahat. Pero sa isang punto, dinagdagan ng non-covered injections at tests. Pagkatapos, babaguhin ang diagnosis code, tatanggi ang insurance, at maiiwan sa pasyente ang utang. Inilista ni Clara ang mga sangkot. Enrique Villanueva, 58, chairman ng St. Michael's Foundation. Kilala bilang isang pilantropo, pero sa investigasyon, lumabas ang mga aligasyon ng corruption. Gregorio Reyes, 55, direktor ng Management Office ng St. Michael's. Siya ang naguutos sa mga doktor na magrekomenda ng non-covered treatments at magbago ng records para tumaas ang kita. David Lim, 45, claims investigator ng insurance company. Dahil sa pressure na bawasan ang payouts, nakipagsabuatan siya sa ospital, napakuyom ng kamao si Clara. Pinagtutulungan nilang lokohin ang mga pasyente. Biglang tumunog ang cellphone niya. Ang nanay niya. "Hello, Nay?" Nanginginig ang boses ni Elena. "Clara." Tumawag ang ospital. Yung U150,000 na non-covered, kung hindi raw mabayaran hanggang katapusan ng linggo, kailangan na raw akong ilipat. Nanlamig si Clara. "Ano po? Ginagamot pa kayo?" Sinabi ko na yan. Pero policy daw. Kinuha ni Clara ang bag at tumakbo palabas ng opisina. Pagdating niya sa billing section, putlang-putla siya. "Ako po ang anak ni Elena Santos sa room 707. Tumawag po kayo tungkol sa paglipat." Tiningnan ng staff ang computer. "Opo, may unpaid balance po na 150,000. Kung hindi po mababayaran, ililipat na po namin siya." Hinampas ni Clara ang counter. Napatingin ang mga tao. "Ginagamot po ang nanay ko. Paano niyo ililipat ang isang cancer patient?" Hindi mapakali ang staff. "Policy po talaga, ma'am." Tumataas na ang boses ni Clara. Makatarungan ba yan? Kung wala kang pera, hindi ka pwedeng magpagamot at palalayasin ka na lang? Walang masabi ang staff. Nagbubulungan na ang ibang tao. Kinuyom ni Clara ang kamao at umalis. Habang naglalakad, tumunog ulit ang cellphone niya. Hindi kilalang numero. "Hello?" Boses ng lalaki. "Attorney Santos." "Si Gregorio Reyes ito." Huminto si Clara, ang director. Kababasa niya lang ng pangalan nito. "Mahirap po siguro ang kalagayan ng nanay niyo." Mayabang ang tono ni Reyes. "Kung makikipag-areglo kayo, mapapadali ang lahat. Pwede siyang magpatuloy sa gamutan." Nanginginig ang kamay ni Clara. "Pananakot po ba yan?" Narinig niya ang tawa sa kabilang linya. "Isipin niyo ang kalusugan ng nanay niyo." Toot. Ibinaba ang telepono. Tinitigan ni Clara ang cellphone. Nanginginig siya. Galit at takot. Pagdating sa tapat ng kwarto ng ina, napaupo siya sa sahig. Sumandal sa pader at pumikit. Dumaloy ang luha. "Anong gagawin ko? Saan ako kukuha ng 150,000? Matagal ang kaso. Paano ang nanay ko?" Tinakpan niya ang mukha. Hindi siya makahinga. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kawalan ng pag-asa. Samantala, sa De Leon Law, tinawag ni Miguel si Liza. "Ikonekta mo sa social services ang nanay ni Attorney Santos." Nag-note si Liza. "Tulungan mo siyang mag-apply para sa emergency medical assistance." Dagdag ni Miguel. "At ihanda mo ang reklamo laban sa pananakot ng ospital. Kung may recording, kunin mo." Tumango si Liza. Pag-alis niya, tumingin si Miguel sa labas.
papalubog na ang araw. Kumalma ka lang. Kaunti pa. Bulong niya. Sa mesa niya, nakalatag ang listahan ng mga biktima na inayos ni Clara. Kinuha niya ang cellphone. Ako to. Pwede mo bang ikonekta sa media ang tungkol sa St. Michael's? Sagot sa kabilang linya. Matatagalan yan. Kailangan ng mas matibay na ebidensya. Sabi ni Miguel. Naghahanap pa kami. Tatawagan kita. Ibinaba niya ang telepono at muling tumingin sa labas. Hindi ko hahayaang itigil ang gamutan niya. Kinuyom ni Miguel ang kamao. Pipigilan ko. Sa ospital, pinunasan ni Clara ang luha at tumayo. Pagbukas niya ng pinto, nag-aalalang tumingin si Elena. Clara, okay ka lang? Pilit na ngumiti si Clara. Opo, okay lang. Ako na pong bahala. Mag-focus lang po kayo sa paggaling. Hinawakan ni Elena ang kamay ng anak. Pasensya na, pabigat pa ako. Umiling si Clara. Ano ba yan, Nay? Hindi po kayo pabigat. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng ina. Poprotektahan ko po kayo. Kahit anong mangyari. Pangako niya sa sarili. Tiningnan niya ang numero ni Gregorio Reyes sa cellphone. Humanda ka. Hindi ako susuko. Nakaparada sa parking lot, matagal na hindi gumalaw si Miguel. Nanginginig ang kamay niya sa manibela. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Isang 25 taong gulang na lalaki. Wala nang bakas ng 17 taong gulang na binatang tumakas. 18 taon na ang nakalipas. Huminga siya ng malalim at bumaba. Pagdating sa 7th floor, kumabog ang puso niya. Sa tapat ng room 707, huminto siya. May mahinang tunog ng TV sa loob. 3 beses siyang nag-atubiling kumatok. Sa huli, pumikit siya at kumatok. Isang pamilyar na boses. Kahit 18 taon na, kilala pa rin niya. Binuksan niya ang pinto. Lumingon si Elena at natigilan. Miguel? Dahan-dahang yumuko si Miguel. Magandang gabi po, tita. Biglang tumulo ang luha ni Elena. Nanginginig ang mga labi. Ang laki mo na. Umupo si Miguel sa tabi ng kama. Payat na ang mukha ni Elena pero ang mga mata niya ay puno pa rin ng init, tulad noong pinapakain pa siya nito. Pasensya na po dahil tumakas ako noon. Mahinang sabi ni Miguel. Nasaktan po kayo. Pero tumakbo lang ako. Umiling si Elena. Inabot nito ang kamay ni Miguel. Ano ka ba? Wala kang kasalanan. Hindi makatingin si Miguel. Ginawa mo yun para mabuhay. Ang mahalaga? Buhay ka at maayos. Mainit ang kamay ni Elena. Pilit na pinigilan ni Miguel ang luha. Paano ka nabuhay? Tanong ni Elena. Dahan-dahang sumagot si Miguel. Nag-aral po ako. Inisip ko po yung tulong niyo sa akin noon. Sabi ko, kailangan kong maging successful. Pinunasan ni Elena ang luha at ngumiti. Mabuti naman. Natutuwa ako para sa'yo. Binuksan ni Elena ang drawer. May inilabas siyang isang lumang sobre. Tago ko to. Baka kailanganin mo. Kinuha ni Miguel ang sobre. Sa loob, naroon ang kopya ng police report. 18 taon na ang nakalipas. May mga litrato rin ng mga sugat. Naitago niyo pa po ito? Nanginginig ang kamay ni Miguel. Naisip ko, baka kailanganin mo. Baka bumalik pa siya. Tinago ni Elena ang ebidensya sa loob ng 18 taon. Para kay Miguel. Biglang bumukas ang pinto. Nay, pagka-uwi ko. Huminto si Clara. Nanlaki ang mata niya nang makita si Miguel. Sir? Ngumiti si Elena. Clara! Nandito si Miguel. Awkward na bumati si Clara. Magandang gabi po. Tumayo si Miguel. Dumalaw lang po ako kay tita. Nanahimik sila para basagin ang katahimikan. Nagtanong si Elena. Naghapunan ka na ba? Okay lang po. Umiling si Elena. Hindi pwede. Clara, umorder ka ng manok. Nag-atubili si Clara pero tumango. Opo. Makalipas ang 30 minuto, amoy manok na sa kwarto. Awkward. Pero mainit ang pakiramdam. Iniabot ni Elena ang hita ng manok kay Miguel. Kumain ka. Paborito mo yan dati, di ba? Ngumiti si Miguel. Naaalala niyo pa po pala. Tinitingnan lang sila ni Clara. Kakaiba
ang pakiramdam niya. Sa usapan ng ina at ni Kuya Miguel, ramdam niya ang lumipas na panahon. Tumingin si Elena kay Clara. Dahil kay Miguel, kaya ka nakapag-aral. Yung scholarship. Yumuko si Clara. Sabi ni Miguel, "Hindi po. Matalino po talaga si Clara." Ngumiti si Elena. "Matagal ko nang pangarap na alagaan niyo ang isa't isa." Namula si Clara. Nakatingin lang sa manok si Miguel. "Kumain po kayo." Tumawa si Elena. Matagal nang hindi naririnig ni Clara ang tawang iyon. Pagkatapos, unang tumayo si Miguel. "Mauna na po ako." Kumaway si Elena. "Bumalik ka." "Ha?" Yumuko si Miguel at lumabas. Sumunod si Clara. "Sir," huminto si Miguel sa pasilyo, pero hindi lumingon. "Salamat po," mahinang sabi ni Clara. Nanahimik sandali si Miguel. "Trabaho ko ito." At naglakad na siya. Pinanood ni Clara ang likod niya. Naiwan siyang mag-isa. Tumingin sa labas. May mga bituin sa langit. Hindi pala awa. Hindi rin utang na loob. Para kaming pamilya. Biglang naalala niya ang sinabi niya kay Kuya Miguel noong 8 anyos siya. "Paglaki ko, papakasalan kita." Namula siya. Tinakpan ng pisngi. Bakit ganito ang puso ko? Pagbalik niya sa kwarto, nakangiti si Elena. Mabait si Miguel. Hindi sumagot si Clara. Umupo lang sa tabi ng ina. Hinawakan ni Elena ang kamay niya. "Huwag mong isiping may utang na loob ka. May utang din siya sa atin." Tumango si Clara. Parang may natutunaw sa loob ng dibdib niya. Pagbukas ng elevator kinabukasan, may kakaibang tensyon. Lumapit si Stella. Seryoso ang muka. "Clara, may problema." "Ano po yun?" "Nag-leak ang mga dokumento natin sa kaso. Yung listahan ng biktima at lahat ng ebidensya, nakuha ng ospital." Nanlamig si Clara. Pinagpuyatan niya ang mga yon. "Paano po nangyari yon?" Tinitigan siya ni Stella. "Ikaw ang in charge sa mga dokumentong yon, di ba?" Hindi makapaniwala si Clara. "Ako po? Hindi ko po ginawa yon." "Kung hindi ikaw, sino? Ilan lang naman ang may access doon." Napapatingin na ang ibang empleyado. Naririnig niya ang bulungan. Sumikip ang dibdib niya. "Hindi po talaga ako." Umalis si Stella. Naiwang tulala si Clara. Nanginginig ang kamay niya. Maya-maya, pinatawag siya sa conference room. Naroon si Miguel, ang HR manager, at iba pang abogado. Lahat ng tingin nasa kanya. Nagsalita si Miguel. "Iimbestigahan natin ang leak. Titingnan natin lahat ng access logs." Humakbang si Clara. "Sir, hindi ko po talaga ginawa yon." Tumingin si Miguel sa kanya. Malamig. "Susundin natin ang proseso." Gumuho ang mundo ni Clara. Inasahan niyang ipagtatanggol siya ni Miguel, pero wala. "Sige po." Paglabas niya, bumalik siya sa pwesto. Nanginginig ang kamay niya. Pinigilan niya ang luha. Sinimulan niyang ayusin ang sarili niyang mga record. Mga work logs, computer access, file downloads. Lahat ng pwedeng magpatunay na inosente siya. Lumapit si Marco. "Kaya mo yan. Naniniwala akong hindi mo ginawa yon." Tumingin si Clara sa kanya, nagluluha. "Salamat." Tinapik siya ni Marco. Malalaman din ang totoo. Lumipas ang ilang araw. Nagdala si Liza ng isang digital forensics expert. Inimbestigahan lahat ng computer sa opisina. Sa araw ng resulta, muli silang nagtipon. Pinatawag din si Clara. Sinabi ng expert, "Nahanap na po namin ang pinanggalingan." Mula po sa account ng HR manager. Namutla ang HR manager. Tanong ni Miguel. "Sino ang tumanggap?" "Ang legal team po ng St. Michael's Foundation." Nagbulungan ang lahat. "Ibinahagi ko lang po para sa trabaho," sabi ng HR manager. Malamig na sumagot si Miguel. "Ibinahagi mo ang ebidensya natin sa kalaban para sa trabaho?" Nagbago ang screen. Isang bank transaction. May alwan 200,000 na pumasok sa account ng HR manager. "Ano ito?" Hindi makasagot ang HR manager. Tumayo si Miguel. "Sasampahan ka namin ng kaso. Simula ngayon, suspendido ka na." Yumuko ang HR manager at lumabas. Pagkatapos,
Tinawag ni Miguel si Clara. Punta ka sa opisina ko. Sumunod si Clara. Pagsara ng pinto, nagsalita si Miguel. Sorry. Tumingin si Clara sa kanya. Bakit po hindi kayo naniwala sa akin? Nanginginig ang boses niya. Tumingin si Miguel sa labas. Kailangan ng oras para mahuli siya ng sigurado. Hindi maintindihan ni Clara. Lumingon si Miguel. Hindi, dahil hindi ako naniniwala sa'yo. Ginawa ko yon para maging kampante ang tunay na salarin. Kailangan kong magkunwaring pinaghihinalaan kita para lumabas siya. Natigilan si Clara. May plano pala siya. Pero sana po sinabi niyo, alam niyo po ba kung gaano kahirap para sa akin? Nanahimik si Miguel. Sanay na ako. Sanay akong mag-isa. Tinitigan siya ni Clara. Sa mga salitang iyon, ramdam niya ang 18 taon ng pag-iisa. Sa susunod po, sabihin niyo sa akin, kaya ko rin pong lumaban kasama niyo. Tinitigan siya ni Miguel. Nagbago ang mga mata niya. Sige. Tumalikod na si Clara. Hawak na niya ang doorknob nang marinig ang boses ni Miguel. Attorney Santos. Huminto si Clara. Magaling ang ginawa mo. Hindi lumingon si Clara. Opo. Paglabas niya, tahimik ang pasilyo. Sumandal siya sa pader. Magulo ang isip niya. Sa loob, nakatingin pa rin si Miguel sa labas. Nanginginig ang ballpen sa kamay niya. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang sinabi ni Clara. Kaya ko rin pong lumaban kasama niyo. Pumikit si Miguel. Matagal na niyang kinalimutan kung ano ang pakiramdam ng may kasama. Sa isang tahimik na coffee shop, naghihintay si Miguel. Dumating ang isang babaeng nasa late 30s. Maikli ang buhok. Matalim ang tingin. Si Rina Marcelo, isang investigative journalist mula sa Focus Pilipinas. Long time no see, Attorney De Leon, bati niya. Salamat sa pagpunta, sabi ni Miguel. Umorder si Rina at dumiretso sa usapan. Tungkol daw sa medical anomaly, inilabas ni Miguel ang isang folder. St. Michael's Medical Center. Nirerekomendahan nila ang mga hindi kailangang non-covered treatment sa mga cancer patient, tapos minamanipula ang records para hindi bayaran ng insurance. Naging seryoso ang mukha ni Rina. Ospital yan ni Enrique Villanueva, di ba? Tumango si Miguel. May corruption din sa foundation. Sa buwatan ng ospital at insurance. Kung may ebidensya ka, ilalabas natin to. Matagal ko nang sinusubaybayan ang isyung yan. Naghahanap pa kami ng iba. Tatawagan kita. Tumayo si Rina. Aksen. Pag lumabas to, malaking gulo. Tumayo rin si Miguel. Para magbago, kailangan ng gulo. Ilang araw ang lumipas, may natanggap na anonymous email si Clara. Tulong. Mula raw ito sa isang nurse sa St. Michael's. Hindi na raw niya matiis ang ginagawa sa mga pasyente. May naka-attach na recording. Pinakinggan ni Clara. Kailangan nating taasan ang kita sa non-covered. I-package deal nyo sa mga cancer patient. Paano po kung ayaw nila? Sabihin nyo, gusto nyo pong gumaling, di ba? Nanginginig ang kamay ni Clara. Ito na ang ebidensya. Kinabukasan, nakipagkita siya sa nag-email. Isang babaeng nakasombrero. Si Angela Torres. Isang 30 taong gulang na nurse. Paano po kung matanggal ako? Nanginginig ang boses niya. Hinawakan ni Clara ang kamay niya. Poprotektahan po kita. Hindi lalabas ang pangalan mo. Naiyak si Angela. Naaawa na po ako sa mga pasyente. Ayoko na pong manahimik. Salamat po sa tapang niyo. Malaking tulong po ito. Sana po manalo kayo. Pangako po. Noong Sabado, nagtipon ang mga biktima sa opisina. Si Lola Corazon at 5 pang pamilya. Hindi po kayo nag-iisa. Sabi ni Clara. Umiiyak ang isang lola. Akala ko, ako lang, sobrang sama ng loob ko. Kapag sama-sama po tayo, mananalo tayo. May ebidensya na tayo. At interesado na ang media. Nagkatinginan ang mga biktima. Hinawakan ni Lola Corazon ang kamay ng katabi. Isa-isa silang naghawak kamay. Salamat, attorney. Maraming salamat. Kumirot ang puso ni Clara. Para sa kanila,
kailangan niyang manalo. May dumating pang isang tip mula sa loob ng insurance company. Isang dokumento na nagpapakita ng quota para bawasan ang payouts. Kaya pala, sabi ni Miguel, sabwatan talaga. Handa na tayo, sabi ni Clara. Pero nagsimula nang gumalaw si Enrique Villanueva. Sunod-sunod ang tawag sa opisina. Mga kliyenteng kumpanya, kinakansela ang kontrata. May utos daw na putulin ang ugnayan sa atin. Pasensya na, naging mabigat ang atmosphere sa opisina. Baka malugi tayo dahil dito, sabi ni Stella sa pasilyo. Sumang-ayon ang iba. Nagpatawag si Miguel ng meeting. Alam kong nag-aalala kayo. Totoo, may mga kliyenteng umalis. Baka may sumunod pa. Pero ang ginagawa natin ay tama. Tumatag ang boses ni Miguel. Niloloko ang mga pasyente. Kung hindi tayo, sino ang lalaban para sa kanila? Tinitigan ni Clara si Miguel. Hanggang sa huli, lalaban tayo. Huwag kayong bibitaw. Unang tumango si Marco. Kasama niyo po ako. Ako rin, sabi ni Liza. Isa-isang tumango ang iba, pati si Stella. Salamat, sabi ni Miguel. Sama-sama tayong mananalo. Tumingin si Clara kay Miguel. Gumaan ang loob niya. Mananalo po tayo. Tumingin si Miguel sa kanya. Oo, mananalo tayo. Namumula ang papalubog na araw. Mahirap ang laban, pero hindi natatakot si Clara dahil hindi na siya nag-iisa. Sa harap ng Makati Regional Trial Court, nanginginig ang puso ni Clara. Unang araw ng hearing. Civil case for damages. Plaintiffs. Lola Corazon Cruz, et al. Defendants. St. Michael's Medical Center and Street Michael's Foundation. Paakyat sa hagdan, bumulong si Miguel. Kinakabahan ka? Tumango si Clara. Sobra po, ngumiti si Miguel. Okay lang yan. Handa tayo. Puno ng tensyon ang courtroom. Sa isang panig, ang mga biktima, tumingin si Lola Corazon kay Clara at tumango. Ngumiti pabalik si Clara. Sa kabilang panig, ang mga abogado ng ospital. Seryoso ang mga mukha. Nagsimula ang paglilitis. Unang tumestigo ang mga biktima. Si Lola Corazon, nanginginig ang boses pero malinaw. Sabi po ng ospital, mas bibilis ang paggaling ko. Sa gamot na, yon, sabi ng doktor. Paano po ako tatanggi? Sabi po nila, baka hindi ako gumaling kung hindi ko gagawin. Natakot po ako. Sunod, si Dr. Gomez. Sa medikal na pananaw, hindi po iyon kailangan. Para lang po, yan sakitan ng ospital. Habang nagaganap ang paglilitis, may sumabog sa labas ang special report ni Rina Marcelo sa TV. Pagnanakaw sa MGA, cancer patient, ang katotohanan. Inilabas sa TV ang recording. Kailangan nating taasan ang kita. Nag-init ang social media. Hindi yan ospital, sindikato. Diyan ginamot ang tatay ko. Ikulong ang chairman. Kumilos ang Department of Health. Nagpadala sila ng team sa ospital. Habang iniinspeksyon ang sistema, may napansin ang isang investigador. Ano itong mga binago sa records? Hindi makasagot ang staff. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban. Lumabas sa balita ang mukha ni Enrique Villanueva. Chairman ng St. Michael's Foundation, arestado dahil sa korupsyon. Nakaposas, nakayuko. Si Gregorio Reyes, sinuspinde at inimbestigahan. Pati ang taga-insurance, sinampahan ng kaso. At dumating ang araw ng hatol. Puno ang courtroom. Kinakabahan si Clara. Nakatingin sa huwes. Nagsalita ang huwes. Inuutusan ng St. Michael's Medical Center at St. Michael's Foundation na bayaran ang mga biktima ng kabuuang ASS milyon. Naghiyawan ang mga tao. Inuutusan din ang ospital na gumawa ng mga hakbang para hindi na ito maulit. Pinalo ng huwes ang gavel. Nag-iyakan ang mga biktima. Si Lola Corazon, umiiyak habang nakangiti. Nanalo tayo! Napaiyak na rin si Clara. Inabutan siya ni Miguel ng panyo.
Lumapit si Lola Corazon at hinawakan ang kamay niya. Salamat, attorney! Hindi na masama ang loob ko. Pagbalik sa opisina, sinalubong sila ng palakpakan. Tumakbo si Marco. Clara, ang galing mo! Pati si Stella lumapit. Good job, sabi nito. Nagulat si Clara pero yumuko. Salamat po, sabi ni Liza. Pinapatawag ka ni Sir. Pumasok si Clara sa opisina ni Miguel. Nakatayo ito sa bintana. Tinatamaan ng papalubog na araw. Magaling, sabi ni Miguel, lumingon. Mas malambing ang boses niya. Hindi napigilan ni Clara. Dahil po sa'yo, kuya. Biglang natahimik ang lahat. Namula si Clara. Ay, sir po, dahil po sa inyo. Napakurap si Miguel at ngumiti. Kuya, ang sabi mo. Lalo pang namula si Clara. Nagkamali lang po. Hindi mapigilan ni Miguel ang tawa. Attorney Santos. Nag-angat ng tingin si Clara. Regular ka na. Tapos na. Ang probationary period mo. Nanlaki ang mata ni Clara. Talaga po. Tumango si Miguel. Welcome to the firm. Naiiyak si Clara sa saya at ginhawa. Salamat po. Gagalingan ko po. Tumingin si Miguel sa labas. Kakain tayo kasama ang mga biktima mamaya. Sama ka. Tumango si Clara. Opo. Namumula ang langit. Tapos na ang mahabang laban. Huminga ng malalim si Clara. Nanalo kami. At ngayon, bagong simula. Sa tapat ng klinik, hawak ni Clara ang kamay ng ina. Araw ng resulta ng final test. Malamig ang kamay ni Elena, pati ang kay Clara, nanginginig. Lumabas ang doktor. Okay, pasok na po kayo. Pumasok sila. Tumingin ang doktor sa screen. Lumabas na po ang resulta. Huminto sa paghinga si Clara. Hinigpitan ni Elena ang hawak sa kanya. Nag-angat ng tingin ang doktor at ngumiti. Complete remission! Wala na pong cancer cells! Humagulgol si Elena. Napaiyak na rin si Clara. Nay, niyakap nila ang isa't isa makalipas ang ilang araw. Tumawag ang ospital. Yung bayad po mula sa insurance, pumasok na. At yung sobrang singil ng ospital na 150,000, ire-refund po namin. Tulala si Clara. Talaga po? Opo. Idedeposito po namin sa account nyo. Tumakbo si Clara sa kwarto ng ina. Nay, bayad na lahat. Wala na tayong utang. Sa araw ng paglabas. Dumating si Miguel. Ihahatid ko na po kayo. Masayang ngumiti si Elena. Salamat, Miguel. Habang nasa sasakyan, mainit ang sikat ng araw. Pagdating sa bahay, dumiretso si Elena sa kusina. Ako ang magluluto. Nay, magpahinga po kayo. Hindi, masarap mabuhay kapag ganito. Sa hapagkainan, may sinigang at iba pang ulam. Sabi ni Miguel, 17 taon ko na pong hindi natitikman ito. Pagsubo niya, namasa ang mata niya. Ganoon pa rin po ang lasa. Masayang ngumiti si Elena, masaya ring kumain si Clara. Matagal na niyang hindi naramdaman ang ganitong kapayapaan. Habang naghuhugas ng pinggan si Clara, lumapit si Miguel. Clara, maglakad tayo? Tumango si Clara. Sige po. Naglakad sila sa isang pamilyar na kalye. Papalubog na ang araw. Huminto si Clara. Nasa pandakan sila. Sa dati nilang lugar, may isang lumang bahay. May tarpaulin na for demolition. Naaalala mo ba rito? Tanong ni Miguel. Tumango si Clara. Opo, dito ko po sinabi sa inyo na hindi niya matuloy. Namula siya. Tinitigan siya ni Miguel. Clara, 18 taon na ang nakalipas. Nangako ka. May kinuha si Miguel sa bulsa. Isang maliit na kahon. Lumuhod siya. Nanigas si Clara. Binuksan ni Miguel ang kahon. Isang singsing ang kumislap. Clara Santos, will you be my wife? Tumulo ang luha ni Clara. Kuya, noong 8 anyos po ako, sinabi kong papakasalan kita. Ngumiti si Miguel. Ngumiti rin si Clara habang umiiyak. Natupad na rin. Oo, papakasalan kita. Tumayo si Miguel at niyakap si Clara. Matagal silang magkayakap sa harap ng bakuran kung saan sila nangako 88 taon na ang nakalipas.
Makalipas ang 6 na buwan, isang simpleng kasal ang naganap. Nandoon ang mga lola, mga kasama sa trabaho, si Angela, at mga scholar ng Sinag Foundation. Si Elena ang nagsalita. 18 taon na ang nakalipas. Kapitbahay namin si Miguel. Laging sinusundan ni Clara ang kuya niya. Pangarap kong mag-alaga sila sa isa't isa. Matagal, pero natupad din. Maging maligaya kayo. Sabi ni Miguel kay Clara. Sorry kung pinaghintay kita ng matagal. Medyo matagal nga ang 18 taon. Ngumiti si Clara. Pero ngayon, habang buhay na tayong magkasama, hindi ka natatakas? Hinding-hindi na. Naghalikan sila. 1 taon ang lumipas, si Clara ay isa ng ganap na abogado. Malusog na si Elena. Ganap na abogado. Ang malusog na si Elena. Nagsimula sila ni Miguel ng libreng legal consultation para sa mahihirap na pasyente. Isang hapon, tinitigan ni Clara ang isang lumang litrato sa mesa niya. 8 anyos siya. Katabi ang 17 taong gulang na si Miguel. Dumating si Miguel. Anong tinitingnan mo? Yung sinabi ko sa'yo dati na papakasalan kita. Ngumiti si Miguel. Na? Ang mga pangako. Tinutupad. Ngumiti rin si Clara. Alam ko na ngayon. Magkatabi silang tumingin sa bintana. Mainit ang sikat ng araw. Hinawakan ni Clara ang kamay ng asawa. Kuya, mahal kita. Hinalikan ni Miguel ang kamay niya. Mahal din kita. Habang buhay, umihip ang hangin, isang bagong simula. Ang pangako ng isang bata, pagkatapos ng 15 taon, ay natupad. 2 taong sinaktan ng nakaraan, ngayon ay pamilya na. Minsan, may pag-ibig na kailangang hintayin. Kung hindi ka susuko, ang mga pangako ay laging natutupad. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Kung nagustuhan niyo, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Marami pa kaming kwento para sa inyo. Ingat kayo palagi. At magkita-kita tayo sa susunod na video. Salamat.